What is up everyone? This is Normal User Vids and we are back with another video. For today, itatry natin i-upgrade itong manibela ng ating Ertiga. Lalagyan natin siya ng mga buttons para kahit paano ay maging stylish naman tignan. Samahan niyo ako sa aking munting adventure and let's find out kung magiging successful itong upgrade from this into this. Let's go! Disclaimer, hindi ako expert pagdating sa mga car stuff, so pasensya na kung may mga detalye ako na hindi mako-cover sa video na to. Ang goal ko lang is i-share sa inyo yung mga steps na pinagdaanan ko para at least magkaroon kayo ng idea kung paano ba gagawin to. Dahil mahaba na rin tong video, nilagyan ko na rin ng mga chapters sa ilalim para madali nyong i-navigate yung mga parts na gusto nyong lagpasan or ulitin. Bago ang lahat, kukunin ko muna yung sasakyan sa kasa kasi pinasok ko siya doon for insurance claim. Hopefully, okay na yung ginawang repairs para after nun, pa-install na kaagad tayo ng steering wheel buttons. So far, okay naman yung mga naging repairs, not until makita ko to. So, mission abort. Alright, so habang inaantay natin maayos yung sasakyan, unbox ko na lang muna itong package. So, ang laman nito is yung mga kakailanganin natin para sa upgrading ng steering wheel natin. So take 2 na tayo, no? Balik na naman tayo sa kasa para kunin yung sasakyan. Hopefully this time around okay na yung repairs. And ayun, maayos na yung paint job this time. So habang may oras pa, pa-install na kaagad tayo. Muntik pa tayo hindi matuloy, naiwan ko yung steering control dito sa taxi na sinakyan ko. Buti, mabait si kuya, tinawagan ko siya and bumalik siya. So ayun, eto yun yung box na yun. So right now, pupunta naman tayo sa DIY Boys sa Calamba para ipakabit na itong steering buttons dito sa ating steering wheel. So sabahan niyo ako papunta doon. Let's go! Drive muna ako. Nandito na tayo, nakikita ko na may isang Ertiga dito na nakaparada. So chat ko na lang si sir. Alright. So ito yung kotse, pinagarahe lang ni kuya. Ayan. Kaya binili ko 5K package yung dalawa. Sa member sa sila naman ang umiikot doon. So dapat kung anong ano nito pagkaka-align ng tinanggal. Hindi siya dapat. Ito yung nanakailangan mo, hindi tayo magkamali kung anong position nito. Nasaan ito. Dapat ganun din yung pagbalik natin. Siguro mamarkahan na lang, ano. Mas maganda sana kung mamarkahan. So ayan bali yung ano, no, airbag. Oo, ito yung airbag mo. Yun. Ito kami sir. Sama mo na ako. Ito na siya. Ito yung bago. Ito yung luma. Tinanggal natin. Swak po ba? Swak na swak. Pag hindi swak ito, patay tayo. Magkano to? 1,000? 5? Opo. Nabili niya raw ng 7K. Tapos, wala daw siyang time mag, ano, binibenta niya ngayon ng, ano, opo. Binibenta niya ngayon ng 5. Ito pong lumang clock spring, di na pwedeng gamitin. Yung sinasabi ko sa sir, ibenta natin yan. Hindi lang ako sure kasi may naghahanap ng sa 2016 na Ertiga. Tapos ang ipapalit natin dyan is ito yung bago. Ito yung lumang clock spring, then ito yung bago. Kamukha silang parehas lang.
Kinakabit na yung bagong clock spring. Sakto. Parang Hindi, wala naman eh. hindi naman halata. Hindi naman halata. Dito, konting tulak-tulak lang. Tingnan natin kung may busina. Busina mo ka, sir. Yun, no? Pwede ba isa pa? Yung umpisa na yun ng ano, sabihin, ayos. Kasi kung may sabla yan, hindi yan bubusina. Nakaisa na tayo. So ayun siya itsura niya kapag nakabit na. Medyo Hindi, maporma eh. nagmumukha ng ano, makatotohanan. Ngayon ang problema namin ay ito. May mga konting gap. Kasi hindi matching yung ano, case, etong kaha tsaka sa screw. So yan, minor problem lang naman. Sana gumana. Susubukan na ba natin yan, sir? Oo, subukan na natin. I-testing na natin kung Testing natin kung anong nangyari. Kung may lalabas. Yun. yun yung dilaw ano. Yan yung ano niya. Eto. Dali na lang yan. May function na. Ano natin yan. Iyon. Ayos. Nailaw oh. Ilaw lahat oh. Ayun oh. Subukan mo ditong volume. Yun. Ayos ah. Ay, ano na tayo. Yan, ano na lang yan. Scanner lang natin. Nasa tamang landas tayo. Tamang landas. Right, so ayan, dito ako sa loob. So ito yung itsura niya guys. Subukan ko siyang i-testing ng buo sa cellphone. Connect muna tayo sa Bluetooth. Balik tayo sa PBA. So try natin yung mode button. Yun. Medyo nakakalito gamitin. Mode. Sanay ka rin yan. Yung Bluetooth mo, sir. Ay, yung sa phone. Sa audio na nga lang. Diretso tayo sa audio. Yan. And try natin mag-play. Oh, nakakalito. Connect mo muna siya. Sir, yung ano, OBD scanner. So ang goal namin dito is maalis natin tong icon. Itong dilaw na icon na yan. Tapos kaya niya na sa lahat ng kotse. Yun, nagpas. Pag ibig sabihin, No, ano, no? Yan, no. Ito siya. Ayan. Oo. Yan ang kailangan nating maayos na. Pero, Pero lalabas yan dito. Lalabas yan ng story. Basahin natin yan. Break codes, history, current, single lag or okay. niro-road test po namin ngayon yung steering. Ayan, kamusta naman sir? Ikaw pabalik mamaya. Sige, tatry natin. At least, So meron kaming dalawang minor problem dito. Isa is yung hindi lapat yung mga screws. So hindi siya ganun ka, may mga konti siyang gap. ayan, Di ba kasi yung- hindi siya yung para talaga dito sa ano natin. Oo, yung kaha niya. Mukhang pang shape siguro to. Oo. Ngayon, ang isa pa naming minor problem is etong Calibration. calibration Hindi ng kinaya ng scanner. Oo. So need natin hanapan to ng mag-re-reset or magka-calibrate na itong steering. Kamusta sir yung experience sa pag-install niyan? Dahil sabi niyo first time niya lang. Hindi naman siya ganun kahirap kung okay lang sana yung scanner natin. Pero kayang-kaya ni sir, magaling si sir. Mabilis lang niya nagawa actually. Ito ngayon yung niro-road test namin ulit kasi may napansin kami isa pang problem which is magiging siyang off-center. Hindi. Pero okay na siya. Ngayon medyo okay na, in-adjust na ulit ni Tawad sir. na siya. Oo. Diretso na siya.
Kanina kasi tabingin yung manibela namin eh. So ngayon konting road test lang, then ito mukhang goods na kami. Alright guys, so ginabi na kami sa pag-install. So ngayon lang natapos. So ganito itsura niya ngayon nung na-install na siya. So on ko lang yung ilaw. Ayun. So, working naman siya lahat. Hanapan ko na lang ng paraan kung saan ako pwede magpa-scan para ma-remove tong SAS error na icon niya. So ganyan, yan itsura niya pagka walang ilaw. So drive muna ako pa uwi, then bukas siguro hanapan ko ng shop or kasa kung saan tayo pwede magpa-scan netong OBD. Alright, so ngayon tatry namin pumunta sa Rapid dyan sa may Makati para try natin ipascan itong error na to. Baka kaya nilang i-relearn or i-reset. Let's go! Elantra. Hyundai Elantra. Nagawa ko angle sensor. Oo. Yun sana ano to? Cobra. Okay lang sir, videoan ko po ah. Sige. Ano ba ng Suzuki Ertiga. Vlogger ka, sir? Pa, Vlogger? wannabe. May nag-vlog din sa akin na nakaraan eh. Ito rin gamit ko. So bali sir, ano nangyari? Okay na. Inalibate natin yung sensor. Kasi meron sensor to. Si Captain. So, inalibate lang natin. Apo. Sana hindi na siya bumalik. Check Saan? natin. Okay. Alright. Ayun. Let's go. Out. So ayun, natapos na i-calibrate ni sir. Ano po pangalan niyo sir? Alvin po. Alvin. Sir Alvin. So i-road test namin ngayon dito sa streets ng Makati. So kaya napapansin nyo po, wala na yung annoying na ilaw nung SAS. Tama po ba? SAS yan. To. Road test to. Angle sensor. Ayun. Mapapansin nyo sir, medyo ano yan, off center yan. Kasi ano yung kahapon eh, tinatansya lang namin. Tensiometer po. Oo. Tadyometer. Pero sir, ano? May service kayo dyan na ano? May service po kayo? Off center. Check natin. Rapid na. Bali po ang mangyayari kasi off center yung steering nyo po. Oo. I-align po natin yung toe-in to out nyo para yung steering nyo po is pumantay na po siya. Alright. Center na po siya. Alright. Bali, sasalang natin dito. Ano? Sasalang po natin sa alignment machine natin. Okay. Then dito po sa computer natin makikita kung ano kung align po ba siya o hindi. Alright. Dito po makikita yung camber alignment sa toe-in kung nasa standard ano po siya, standard measurement. Tapos kasama na dun yung sa steering. Yes, Hagip po. na yun. Kasama po siya. Alright. So ayun, yun lang pong ano. Bali, tapos yun, okay na. Okay na po siya. Yun. Thank you sir. Na yung alignment, i-road test na lang daw ni kuya, then hopefully okay na to. So wait na lang natin siyang bumalik. Katakot ng mga tunog. Sige, pwede na yun ano. 2.5, pwede na yun 2.5. Lahat. Ayun. Hindi ako lang binibidyo. Shoutout kay Sir Alvin Bello. binigyan tayo ng discount. Kung mayroong doktor ng mga tao, si Dr. Vicky Bello, meron din sa sasakyan, Dr. Bello. Siya po yung lapitan nyo dito sa Rapid Day, Palanan, Makati. So yun, ayos ang service. So, may warranty naman yan. Meron 3 months. 3 months warranty. Balik na lang din sa Facebook page. Oh, sure. Kasi ako rin nagpa-market sa Facebook eh, kaya lari kami market dito. Maganda dun sir, kasi madaling araw ako nag-chat-chat kagabi. May nag-reply ba? Sa page nyo kayo, di ba? Ako rin yun. Oo. Ako rin yun, sir. Okay dito guys, so kung kabit kayo ng steering, hindi nyo ipa-align,
punta na lang kayo dito sa Rapid Day Makati, Palanan. Look for Sir Alvin Bello. Alright, so ayun, tapos na lahat. So good na, wala na yung error message natin sa sa SAS. So sulit dito sa Rapid Day. Binigyan pa nila tayo ng discount. Bye na muna for now guys. So kakain na muna kami. See you on the next video. Nakikita nyo sa gabi, ganito yung itsura niya. So umiilaw lahat ng buttons. Then trinay ko siya i-connect ngayon sa head unit, yung music natin. So testing natin kung magpe-play. So punta muna tayo sa music. Then pinutin natin to. Oh wait lang, di pa pala bukas yung music. Ayan. Pinutin natin to. So ayan. Then next. Previews. Ayun. So ito naman yung para sa mga calls. So na-try ko na din to kapag may mga incoming na calls. Gumagana siya. So answer and key. Unfortunately, hindi siya gumagana sa Messenger. So isa pa pala nagustuhan ko dito. Pause muna natin. Isa pa nagustuhan ko dito is yung kapag siset natin yung brightness ng dashboard natin, sumasabay rin siya. So ayan. Select lang natin. Ito pala. Hold. So ayan, bawasan natin ng brightness. So mapapansin nyo, nababawasan din yung ilaw niya. Then dagdagan natin. So ayan, pansin nyo, gumagana yung brightness control ng dashboard dito sa steering controls natin. Kasabay nung mga iba pang ilaw natin dito sa loob.